Paika-ikang naglakad si Sihoan paalis sa lugar, mula naman sa itaas ay tanaw siya ni Kang Woo at nasabing habang sinisiguradong gumana ang kanyang ginawa. Napangiti siya nang mabasa ang notification, at nakasaad ditong tagumpay ang soul subordination na ginawa ng ating bida kay Sihoan. Nakasaad din sa notification kung may ipag-uutos ba si Kang Woo sa kanyang tagasunod. Ayon sa ating bida wala siyang intensyon na sakupin ng tuluyan si Sihoan, at sinabing hindi pa ito ang tamang oras upang mag-utos dito sabay denied ng notification. Saad pa ni Kang Woo na ginawa niyang tagasunod si Sihoan para sa insurance, dagdag pa niya na hindi kailangang tal-iyan ng asong hindi naman nangangagat ng may-ari. Patuloy na nakatana si Kang Woo sa naglalakad na si Sihoan, nasabi pa ni Kang Woo na kapag napalakas ang ability ni Sihoan, magiging kasing lakas ito ni Balak na kanyang alagad sa Hell. Nasabi pa ng ating bida na malaki ang maitutulong ni Sihoan sa kanya, lalo na't bahagyang nakasara pa ang Myriad Demon Palace, at kailangan niyang labanan ang misteryusong demonic order, gayong walang nakakaalam kung kailangan muling magpapakita ang mga demon. Nagliliwanag ang mata ng ating bida at mula sa malayo, sinabi nito kay Sihoan na magsanay itong mabuti, dahil susuportahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya, kasunod ang malademonyong ngisi. Agad namang napabalikwas si Kang Woo nang magring ang kanyang cellphone, agad niya itong sinagot nang makitang si Cho Dukyun ang tumatawag. Mula sa kabilang linya nagsalita si Dukyun, at sinabi na may impormasyon siyang nais ipaalam sa ating bida na dahilan ng kanyang pagtawag. Ayon kay Dukyun hindi pa siya sigurado, ngunit may natagpuan siyang bakas ng demonic energy. Ayon pa dito mukhang hindi ito sinadya, at halatang hindi gawa ng isang tao kundi ng isang halimaw. Matapos itong marinig agad pumasok sa isip ni Kang Woo na ang may gawa nito ay isang demon, kaya't agad na tinanong si Dukyun kung saan niya ito natagpuan. Sumagot naman ang lalaki na nasa B-rank gate siya sa Ujeongbo. Tumayo si Kang Woo at nagdesisyon ng umalis, saka ibinaba ang cellphone nang matapos ang kanilang usapan. Nasabi ni Kang Woo sa isip na matapos lumitaw ang Hellhound at Demon Wolf, mayroon uling demon na nagpakita. At ayon sa ating bida ito ay tinatawag na Cracks Fragment, habang tahimik niyang pinagtatahi-tahi ang mga pangyayari. Inalala ni Kang Woo na ang Hellhound ay nagpakita sa C-rank gate, habang ang mas mahinang Demon Wolf naman ay nagpakita sa D-rank gate, at ngayon naman ay sa B-rank gate. Nakadilang animoy natatakam ang ating bida, habang may kasiguraduhan sa isip na mas malakas sa Hellhound ang demon na nagpakita sa B-rank gate, maaari ding magpakita ito mula sa second Hell. Ayon pa sa ating bida, malaki ang tulong na nagawa ng Hellhound upang mag-level up siya, nasa isip din niya na mukhanvi mapapabilis ang kanyang fifth awakening. Nakatayo si Kang Woo sa loob ng sisikang train patungo sa B-rank gate, kaya't masikip ang pwesto na kinalalagyan niya. Sa ganoong lagay naisip niyang kapag natapos na ang kailangang gawin, agad niyang hihilingin kay Yoonjon na bigyan siya ng sariling sasakyan. Nang makababa na siya at kasalukuyang naglalakad patungo sa gate, sinubukan niyang tingnan sa kanyang cellphone, kung anong uri ng cellphone ay maaaring makita sa B-rank gate. Nasa cellphone ang kanyang tingin nang makuha ng dalawang player ang kanyang atensyon. Sinabi isang player na hindi siya makapasok sa loob, dahil ayon sa bantay may nangyayaring di maganda sa loob ng gate. Natigilan si Kang Woo nang marinig iyon, at ayon pa sa usapan ng dalawang player ang hihigpit na ito, ay dahil sa monster mutation na nagaganap sa loob. Malalakas na sigawan naman ang maririnig sa harap ng B-rank gate, galit na sinasabi nagpupumilit ang mga player na naroon upang makapasok. Ayon sa mga ito nanggaling pa sila sa malalayong lugar, kaya't di papayag na masayang lang ang kanilang pagod. Mahigpit naman ang pagbabantay na ginagawa ng guard, at mauturidad na sinabing walang sino man ang maaaring pumasok, malaki man o maliit ang partido na kinabibilangan. Natigilan ang lahat ng marinig ang boses mula sa malaking speaker sa taas ng gusali. Ayon sa nagsasalita, hindi nila matukoy kung anong uri ng monster ang nasa loob, ngunit 10 player na sa loob ang napatay dahil dito. Dagdag pa ng nagsasalita na para sa kaligtasan ng lahat, ipinagbabawal nila ang sinumang player sa B-rank gate. Paulit-ulit ang pagsasalita mula sa speaker, habang ang mga tao ay nagkakagulong nagbubulungan tungkol sa pangyayari. Tahimik naman na nagmamasid si Kang Woo mula sa likuran. Nasa isip ng ating bida na, bagaman sinasabi ng mga ito na mutated monster ang nasa loob, malinaw para sa kanya na ito ay isang demon.
Ayon pa sa kanya na marahil nagwawala at hindi makontrol ang halimaw na nasa loob, kaya't pinagbawalan ang mga player na pumasok. Ang mga kaganapang itong ang lalong nagpaisip sa ating bida, kung anong klaseng halimaw ang patuloy na nanggugulo sa gate. Habang kausap ng isang reporter ang isang guard, sinabi nito na wala silang gaanong impormasyon tungkol sa halimaw. Sinabi nito na ang tanging alam lang niya ay parang isang layon ang halimaw, dagdag pa nito na hindi pa sila nakakita ng ganoon kaya't hindi masabi kung ano talaga ang nasa loob. Nang marinig ito ni Kang Wu, agad pumasok sa kanyang isip na isa itong buwer. Isang sa pinakamalakas na uri ng predator mula sa second hell, ang anyo nito ay isang layon, ngunit may 5 paa, at may natatanging kakayahan na wala sa ibang demon. Ang special traits nito ay tinatawag na full stomach, kaya nitong kumain ng hanggang 5 biktima hanggang magkaroon ng full stomach, at hindi na makakilos. Nasabi pa ni Kang Wu na dahil may 10 na itong biktima, sigurado siyang 2 araw na ang nakakalipas nang magpakita ito sa gate. Nakangiti pang naisip ng ating bida na hindi ito magiging mahirap talunin, ang kailangan lang niyang gawin ay pumatay ng 5 halimaw sa kaibigay sa demon upang kainin ito. At kapag busog na ang monster demon at hindi na makakilos, saka naman niya ito papatayin. Matapos makabuo ng plano sa isip, agad niyang tinawagan si Yunjan, ang guild master ng Red Rose Guild. Walang paligoy-ligoy na humingi ng tulong si Kang Wu kay Yunjan, na makapasok sa B-Rank Guild. Habang abala sa pag-ayensayo si Yunjan, tinanong nito si Kang Wu mula sa kabilang linya kung kasalukuyan ba itong nasa Yojangbo. Sumagot naman si Kang Wu ng oo at muling sinabi ang kanyang pakay ng pagtawag kay Yunjan. Dagdag pa ng ating bida na babayaran niya ito sa oras na makapasok siya sa gate. Sarkastiko namang samagat si Yunjan, na sana ay hindi ang pagkamatay ni Kang Wu dahil sa mutated monster ang ibayad nito sa kanya. May pagmamalaki namang sinabi ng ating bida kay Yunjan, na sigurado siyang hindi siya susuportahan nito kung alam na basta kang siya mapapatay ng isang mutated monster. Pagkarinig nito sinabi ni Yunjan na nais niyang kausapin ang guard. Agad namang binigay ng ating bida ang cellphone sa isang guard malawa sa kanya, at sinabing nais itong makausap ni Cho Yunjan ng Red Rose Guild. Matapos ang sandaling pag-uusap, sinabi ng guard kay Kang Wu na maaari na itong pumasok bilang isang investigator, saka iniabot pabalik ang cellphone nito. Nakangiti namang kinuha ni Kang Wu ang kanyang cellphone, at kasabay ng sinabi ng guard, nakuha din ni Kang Wu ang atensyon ng lahat ng naroroon. Naghari muli ang ingay sa lugar nang mag-umpisa ang bulungan ng mga player. Mula sa gilid inutusan ng reporter ang kanyang cameraman, nakahanan ng larawan ng isang lakaking papalapit kay Kang Wu. Napalingon naman si Kang Wu dito, saka naitanong sa isip kung sikat ba ang lalaking papalapit. Nang makalapit ang lekaki agad nitong tinanong ang aring bida kung siya ba ang kasalukuyang iniisponsyura ng Red Rose Guild, dahil napansin nito ang suot na gargoyle armor ng ating bida. Sunod-sunod ang walang humpay na pagtatanong nito, habang si Kang Wu ay patuloy na nakatingin lang sa lekaki. Malakas na tawa ang naisagot niya nang tanungin siya nito kung bakit walang guild na kinabibilangan. Sinabi ng ating bida sa lalaki na wala siyang balak sumali sa alinmang partido. Habang nag-uusap ang dalawa, kapansin-pansin ang pagngisi ng mga kasamahan ng lalaki, habang nakatingin at nakikinig sa kanila. Matapos marinig ng lalaki ang sagot ni Kang Wu, nagsalita ito ng owang iinsulto at tinawag na bastardo ang ating bida. Dagdag pa ng lalaki na siguradong agad na mamamatay si Kang Wu sa loob ng gate, habang nakangiti ng nakakaasar. Naglakad paunahan ang mga kasamahan ng lalaki sa kasinabi ng mga ito, na dahil pinayagan nila makapasok ang mula sa Red Rose, payagan din sila nitong makapasok. Nasa unahan nilang lahat ang mayabang na lalaking nagpakilala bilang Kang Samso ng Mir Guild. Ayon sa bulungan si Samso ay isang mahusay na baguhan, dahil sa loob pa lamang ng 3 buwan na pagiging player ay papasok na ito sa B-Rank Gate. Mayabang na sinabi ng lalaki sa walang imik na si Kang Wu, kung napipina ba ito o dahil sa takot kaya hindi man lang makapagsalita. Matapos ito, mapangasar pang nagmungkahi si Samso na isama na lang sila ni Kang Wu papasok, upang sa ganun ay hindi ito mamatay na parang asong vlaang kalaban-laban. Kasunod ang pag-akbay sa ating bida, at idinugtong pang mukhang bandindo ang ating bida kaya't makakabuti kung isasama sila nito papasok. Tahimik na nakatitig si Kang Wu sa mga kasamahan ni Samso, habang inumpisahang bilangin sa isip ang mga ito.
Matapos marinig lahat ng pamamaliit at pang-osar ni Sang-soo, malaking ngiti ang isinagot ng ating bida sa kanya saka inialis ang pagkakaakbay nito. Sinabi ni Kang Woo na dahil sa sobrang tuwa sa pag-aalala ni Sang-soo sa kanya, ay hindi na niya nagawang makapagsalita dahil sa takot na mag-isang pumasok ng gate. Ikinagulat naman ni Sang-soo at ng mga kasamahan nito ang naging sagot ni Kang Woo. Hindi nila ito inaasahan kaya't dismayado ang kanilang mga mukha, habang nasa isip na weirdo ang ating bida at walang kahihiyan. Sa kabilang banda matapos bilangin ni Kang Woo ang 6 na mayayabang sa harap. Mariin niya itong tiningnan isa-isa, saka sinabing 5 lamang ang kailangan upang mabusog ang buwer kung kaya't merong pang matitirang isa. Saka malademonyong ngumiti dahil sa naiisip na plano. Ang tunay na layunin ni Sang-soo ay ang mapahiya sa maraming tao si Kang Woo, matapos itong iutos kay Sang-soo ng Vice Mir Guild Masts na si Young-hoon. Sinabi nito na dapat malaman ng Red Rose Guild na higit na mas malakas ang Mir Guild kumpara sa kanila. Habang inaalala iyon, inis na nakatitig si Sang-soo sa nakangiting si Kang Woo. Matapos sabihin ng ating bida na gusto niyang makasama sa pagpasok si Sang-soo at ang 5 pa nitong kasamahan, naiiritang naisip ni Sang-soo na hindi ganun ang inaasahan niyang kalabasan ng planong pagpapahiya sa ating bida. Nakapaligid sa kanilang ang mga reporter, habang inaante ang magiging pasya ng Mir Guild. Naisip ni Sang-soo na kung patuloy na magiging ganon ang asal ng ating bida, lalabas na siya ang masama kaya't napilitan siyang tumuloy sa pagsama dito. Agad niyang inutos sa kanyang mga kasama na sumunod sa pagpasok sa gate, habang ang nasa isip ay napakaduwag ng ating bida. Sabik naman ang nakapaligid na reporter sa magandang scoop na nakuha nila. Ayon sa mga ito, ang dalawang magkalabang guild ay nagdesisyong magsama upang hulihin at talunin ang mutated monster. Habang papasok sa gate patuloy pa rin ang pagtatanong ni Sang-soo sa isip, kung paano ang katulad ni Kang Woo ay sinusuportahan ng Red Rose Guild. Inakala niyang mahina at duwag ang ating bida. Sa kabilang banda tuwang-tuwa ang demonyong kalooban ni Kang Woo, dahil malapit nang maisakatuparan ang kanyang plano. Nang tuluyan na silang makapasok tinanong ni Kang Woo ang 6 na mula sa Mir Guild, kung huhulihin ba nila ang mutated monster gamit ang kanilang pinagsamang lakas. Napairap namang sinabi ng mga ito kung wala ba talagang hiya ang ating bida. Mahinang tumawa sa Kang Woo saka humingi ng paumanhin. Inis namang humarap si Sang-soo sa kanya at sinabi, nagpapanggap lang ba itong tanga, o sadyang tanga-tao ito? Sinabi naman ng isang babae kay Sang-soo na huwag na lamang pansinin ang ating bida. Saad naman ng isang lalaki na inakala niyang merong special sa ating bida, dahil ayon sa lalaki ay pinili si Kang Woo ni Cho Yoon-jon upang suportahan. Dagdag pa ng lalaki na dahil sa nakiya ngayon, mukhang pati si Yoon-jon ay may sira din ang ulo. Patuloy ang pangmamaliit ng mga ito kay Kang Woo pati na din kay Yoon-jon at sa Red Rose Guild, habang ipinagmamayabang naman ng mga ito ang kanilang Vice Guild Master na si Kim Young-hoon. Ayon sa kanila mula ito sa mayaman at sikat na pamilya, bukod sa gwapo ay napakatalentado din ito na namanan nito sa kanyang ama. Nagtatawanan pa na sinasabi ng mga ito, na ang Mir Guild lang ang tanging guild na binuo ng ama at anak. Dagdag pa nila na ang Red Rose ay isang patapon na guild na tumatanggap lamang ng basurang kagaya ni Kang Woo. Ang Guild Master at ang nagmamay-ari ng conglomerate Mir Electronics, ay walang iba kundi si Kim Jae-yoon na 5 taon ng player kasama ang kanyang anak. Gamit ang kayamanan mula sa Mir Electronics mabilis itong nag-level up bilang ranker, saka itinayo ang Mir Guild. Ayon sa narinig ng ating bida ang malalaking guild ay meron ding malalaking kita, at dahil sadyang mayaman ang mga ito marahil ay lumalangoy na ito sa madaming pera. Patuloy ang paglalakad ng 6, habang si Kang Woo ay nakasunod sa likod at patuloy ding nag-iisip. Nasabi pa ni Kang Woo sa kanyang isip na maaari niyang pag-awayin ang Mir at Red Rose Guild, saka kunin ang lahat ng maywa nitong kayamanan oras na pareho itong mawasak. Ngunit agad ding binawi ang naisip, nang sabihin niyang malaki ang nakukuha niyang pakinabang kay Cho Yoon-jon. Dagdag pa ng ating bida na sinong tanga ang papatay sa gansa, na nangingitlag ng ginto para sa kanya. Inis na napasigaw si Sang-soo sa kainip na sinabi nitong kanina pa sila naglalakad, ngunit walang silang nakita anumang bakas ng mutated monster. Nakangiting nagmungkahi si Kang Woo na subukan nilang galugarin ang lugar. Mabilis naman ang pagsupla ni Sang-soo sa ating bida, saka sinabing alam niya ang dapat gawin. Dagdag pa ng mga kasamahan nito na wala silang tigil sa pag-iikot,
ngunit wala pa ring makita na kahit ano. Mayabang pang sinabi ni Sangso sa ating bida na wala itong alam sa kamalutong na nagmura. Malakas na tawa lang ang isinagot ng ating bida, kaya't lalong inakala ng mga player na kaharap na isa talaga siyang walang kwenta. Habang naglalakad ay patuloy pa rin ang paglay ng mga ito kay Kang Wo at sa Red Rose Guild. Nagsimula namang paganahin ni Kang Wo ang kanyang demonic power, upang mabilis na mahanap ang kinaroroonan ng Monster Demon. Nang ilagay niya ang kamay sa pader naramdaman niya ang enerhiya na nagmumula sa Monster Demon. Napangiti siya nang maramdaman gumagalaw ito, na ang ibig sabihin ay hindi pa nito naabot ang full stomach. Walang imik ngunit malawak na nakangiti ang kalooban ni Kang Wo, saka inumpisahan ang kanyang plano. Ginamit niya ang kanyang power of temptation upang maakit sa amoy ang demon. Binalot ng mabangong amoy ang 6 na taong nasa harapan niya, na animoy nakakatakam na pagkain. Takang napatanong naman ang mga ito saan galing ang nakakatakam na amoy na iyon. Batid ni Kang Wo na agad itong maaamoy ng buwer, kahit na mula pa ito sa malayo. Dinig ang malalakas na yabag na papalapit sa kinaroroonan nila, kaya't tarantang napatanong ang 6 na mayayabang. Sinabi ng mga ito na hindi yabag ng isang ordinaryong monster ang naririnig nilang paparating. Mabilis silang naghanda dahil naisip na ito marahil ay ang mutated monster. Sa gitna ng paghahanda nagawa pang asar ng mayabang na si Sangso, at sinabo nito sa ating bida na manatili lang siya sa isang gilid at huwag subukang tumakas at sabihing may ambag siya sa paghuli nila sa mutated monster. Sa pagkakataong ito ipinakita na ng ating bida kung sino talaga siya, saka sinabi sa mayabang na lalaki na mukhang eksperto ito sa paggawa ng mga bitag. Hindi inaasahan ni Sangso ang sinabing iyon ng ating bida kaya't naminting ang kanyang tainga, saka galit na humarap kay Kang Wo. Saka ibinalik ni Kang Wo ang sinabi ng mayabang na lalaki sa kanya kanina na, ang bastardong kagaya mo ay madaling mamamatay kasunod ang pagngisi. Mabilis ang pag-atake ng buwer sa 6 na player at agad nitong napatay ang isa. Magkahalong gulat at takot naman ang naramdaman ni Sangso, na nakatingin sa dambuhalang buwer habang nakatusok sa matulis nitong kuko ang isa sa kanyang kasamahan. Hindi agad sila nakakilos dahil sa hindi inaasahang bilis ng Monster Demon na kanilang kaharap. Umangil ng napakalakas ang buwer na siya namang dahilan ng malademonyong pagngisi ng ating bida. Inumpisahan din ni Kang Wo na bilangin ang napapatay at kinakain nito. Habang nasa gitna ng labanan mauturidad na inutos ni Sangso sa mga kasama, na mag-focus at maghanda para sa sabay-sabay na pag-atake. Ginawa nga nila ito at sama-samang ibinuhos ang kanilang lakas, dahilan ng mga pagsabog sa lugar. Ngunit nang mapawi ang usok, tumambad sa kanila ang galit na buwer na walang anumang pinsala. Parang kidlat na dinampot nito ang isa pang lalaki sa tabi ni Sangso, saka ito mabilis na kinagat ng matatalim na ngipin. Sa kabilang banda tahimik lang sa isang tabi ang ating bida, na nasabi ng ito na ang pangalawang napatay. Buong lakas na sumigaw si Sangso kasabay ng paghahanda upang umatake, ginamit niya ang kanyang buong puwersa patungo sa dambuhalang buwer saka binalot ito ng nagliliwanag na animoy kuryente. Ngunit imbes na mapinsala nagawa pa nitong mabilis na atakehin ang dalawang kasamahan ni Sangso. Sabay na tinusok ng matalim na kuko nito ang dalawang kaawa-awa. Sa kabilang banda takot na nakaupo ang babaeng kasamahan ni Sangso. 2 na lang sila ang natitira dahil napatay na ang kanilang 4 na kasamahan. Takot itong humingi ng tulong, nang sabihin ni Sangso sa babae na ayusin nito ang kanyang sarili at maghanda. Napamura naman ang mayabang na si Sangso saka nasabi sa sariling, wala na siyang ibang magagawa kundi ibigay ang pinakahuli niyang lakas para sa malakas na atake. Yumuko siya, hagyat ng paghahanda at nagsimulang gumapang ang kuryente sa kanyang katawan. Parang kidlat niyang sinugod ang dambuhalang buwer tanan ang kanyang nagliliwanag na sibat. Ngunit hindi pa man niya ito natatamaan ay agad na siya nitong napalipad, nang malakas na ihampas ng buwer ang kanyang kuko kay Sangso. Tumilapon ito at napahampas sa pader sa kapatiwarik na bumagsak. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakabaliktad na nakatingin sa halimaw. Tangiin nito sa bunganga ang walang buhay na babaeng kasamahan, kaya't alam niyang siya na ang susunod na magiging pagkain ng dambuhalang buwer. Mula naman sa gilid ay hindi maalis ang ngiti ng ating bida, habang nag-i-enjoy sa naganap sa mayayabang ngunit ngayon ay kaawa-awang mga player. Kagat-kagat pere ng buwer ang huli nitong biktima habang ang mga pangil nito ay napakadaming dugo.
Sa ibaba naman ay nakasiwarik Perrin ang mayabang na si Kang Sangso. Natulala siya matapos makita ang kamay ng kasamahan na nahulog mula sa bibig ng buwer. Sa ganung paraan ay nabusog na ang buwer dahil sa dami ng nak-a na biktima. Habang nakasiwarik Perrin ay bigla siyang may napansin, tumapak ang ating bida sa ulo ng buwer. Habang tumatapak sa ulo nito si Kang Wo ay sinasabi niya na 5 pagkain kada araw. Kapag nakalima na ang buwer ay mabubusog na ito gaya ng nangyari, hindi ito gag-alay maliban kung atakihin ito. Naglabas si Kang Wo ng demonic energy sa kanyang mga kamay, sa kabilang kamay ay lumikha siya ng power of Dark Spear, at sa kabila naman ay ang power of Hellfire. Habang sinabi ng ating bida na magbabagsak siya ng napakalakas na atake sa ulo ng buwer, para patayin ito gamit ang isang atake lang. Pinagsama ni Kang Wo ang 2 malakas na kapangyarihan para makabuo ng mas malakas na pang-atake. Sa ibaba ay nagtataka habang nahihirapan si Kang Sangso dahil sa pinsalang tinamo. Nagtataka siya sa ginagawa ni Kang Wo sa taas ng ulo ng buwer. Ayon kay Kang Wo na kailangan niyang mag-concentrate ng maayos para makabuo ng mas malakas na kapangyarihan. Tumalon si Kang Wo sa tapat ng ulo ng buwer, sabay ginamit ang skill na Biden. Mula sa kanyang pinagsamang kapangyarihan ay makalikha siya ng isang sibat na nagliliyab sa kanyang isang kamay. Habang nasa ere ay nagmukhang demonyo na naman siya habang nag-iipon ng malakas na puwersa para sa kanyang gagawing pag-atake. Biglang may lumabas na notification na, nakakuha si Kang Wo ng skill na Biden, may rank na S. Ayon pa sa isang notification na magkakaroon siya ng mas mabilis na control sa nasabing skill. Bumulusok si Kang Wo ng mabilis sabay tusok ng sibat sa ulo ng buwer. Sa lakas ng puwersa ng atake ng ating bida ay latag ito pababa ng sahig. Napa-angle ng sasakit ang buwer dahil sa malakas na atakeng tinamo. Matapos nun ay nagkaroon ng pagsabog at tumilapon ang mga malalaking tipak ng bato, kasamang tumilapon ang kawawang si Kang Sangso. Dahil sa malakas na atakeng iyon ay patay agad ang buwer, at habang naglalakad si Kang Wo ay may lumabas na notification na tagumpay na natalo niya ang B-rank Cracks Fragment. May naglabas pa na notification at sinabi na ang level ng ating bida ay nadagdagan ng 6. Naabot na din niya ang level 40, kaya nagkaroon na siya ng ika-5 awakening. Ang demonic energy pa niya ay nadagdagan ng 7. Ayon pa sa sunod na notification na ang demonic energy ng ating bida ay kasalukuyang 60, at may lumabas na isang condition, na extreme demonic delay. Napaisip si Kang Wo kung ano ang extreme demonic delay, dahil hindi pa niya narinig ang tungkol doon. Ayon sa info, extreme demonic delay. Ang unang hakbang ay kailangan makamit ang kautusan para maging demonic god. Ayon sa unang condition, kailangang makamit ang 60 demonic energy. At ang pangalawa at pangatlong kondisyon ay hindi matukoy. Medyo napaisip si Kang Wo sa impormasyon dahil hindi man lang nagbigay ang notification ng malinaw na paliwanag tungkol sa extreme demonic delay. Pero nararamdaman niya na magbibigay sa kanya iyon ng malakas na kapangyarihan. Ang mga salitang, extreme demonic delay at demonic god, ay unang bises pa lang niyang narinig kahit noong nasa impyerno siya sa loob ng 10,000 taon. Naisip pa niya na tama ang kanyang iniisip simula pa lang. Ayon pa sa ating bida na kapag nagpatuloy siya sa pagpapataas ng level bilang player ay, magiging mas malakas pa siya kaysa noong naging Demon King siya sa 9th Circle of Hell. Malalampasan pa niya ang pagiging Demon King, at magiging Demonic God. Kailangan muna niyang lamunin ang buwer, kaya ginamit niya ang kanyang malaking gluttony at nilamon ang dambuhalang buwer. Bilang imbestigador ng monster mutation, kailangan niyang panatilihin ang bangkay. Pero hindi niya kayang tanggihan ang demonic energy na nasa kanya na mismong harapan. Matapos noon ay may lumabas na notification at sinabing ang demonic energy ng ating bida ay nadagdagan ng 4. Napangiti si Kang Wo dahil ang mga demonic monster ay nagbibigay sa kanya ng mas mataas na demonic energy. Nadagdagan pa ito ng 4 kahit nakarating na siya sa 60 demonic energy. Habang nilalamon ng gluttony ang buwer ay nagsalita sa likod si Kang Sangso kahit baldado na ito at bali ang likod. Tumingin si Kang Wo kay Kang Sangso at napasabi na may isa pa palang natitira. Lumakad si Kang Wo palapit sa kaawa-awang Sangso habang sinasabi ng ating bida na ayon sa pag-uugali ni Sangso ay akala niya na kaunahan itong mamamatay. Pero may talento ito bilang malakas na support ng team.
Habang nahihirapan si Kang Sangso ay sinasabi nito sa ating bida na wag itong lalapit. Tanong ng boldadong ito na kung balak ba siyang patayin ng ating bida. Hinawakan ni Kang Wo ang paa ni Sangso at sinabing bakit niya gagawin iyon, at wala naman siyang dahilan para patayin ang sarili niyang party member. Sinabi ng ating bida sa kaawa-awang Sangso na may isang papel pa ito na kailangan tapusin, kaya malamang hindi ito mamamatay. Kaya wag itong matakot, at may itatanong lang siyang isang bagay. Tanong ng ating bida kay Sangso na kung sino ang nag-utos dito na galitin siya. Nanahimik lamang si Sangso, kaya sinipa niya ng napakalakas, angat sa sahig at tumilapon sa pader. Basag na naman ang pagmumukha ni Kang Sangso, bungi-bungi pa ang ngipin. Lumapit si Kang Wo at seryosong nagtanong sa kaawa-awang lalaki na uulitin niya ang tanong, na kung sino ang nag-utos dito. Sagot ni Sangso na ang nag-utos sa kanya ay si Kim Young-hon. Napaisip ang ating bida kung sino iyon. Tanong ni Kang Wo na bakit naman noon iuutos ang bagay na iyon. Salaysay ni Sangso na si Kim Young-hon ay nagtanong kay Cha Yeon-ju noon, pero tinanggihan ito. Nagalit ito sa Red Rose Guild, doon nag-ugat ang lahat. Sinabunutan ni Kang Wo ang kaawa-awang lalaki at tinanong na kaya ginalit siya ay dahil lang sa bagay na iyon. Salaysay pa ni Kang Sangso na maliban dun ay, gusto ni Kim Young-hon na baguhin ang amahin ng Mir Guild, gusto nito na palabasan na may nakakaangat ang Mir Guild sa Red Rose Guild. Salaysay ng ating bida na hindi niya maisip kung anong pagmumuko ng tauna na iyon, sabay nagtanong kung may mga larawan ba ito ng taong iyon. Sumangayon si Kang Sangso at ipinakita ang cellphone. Namangha si Kang Wo dahil gwapo din ang taong iyon, napansin niya na parang si Kim Sehon iyon, pero hindi an mangyayari, nagkataon lamang dahil pariho itong gwapo ang taga-recap. Sinabi ng ating bida na idinadawat siya ng mga ito para maghigantay, o may ibang dahilan pa. Humingi ng tawad ang kaawa-awang Kang Sangso, at sinabing sumusunod lamang siya sa utos. Tugon ni Kang Wo na pero ginawa pera nito, pero ayos na iyon dahil nakalipas na naman iyon. Salaysay ng ating bida na dahil nagawa nito ang papel nito ay, at wala na siyang sasabihin pa, at susundin niya kung anuman ang gusto nito. Napangiti na lang ang Bonjing Kang Sangso sa sinabi ng ating bida. Ngumiti si Kang Wo at sinabing wag itong matakot dahil magiging mabait siya rito. Sa labas ng gate ay nagkagulo ang mga reporter sa labas dahil nagbukas ang gate. Napatanong sila kung sino ang lumabas. Nakilala nila na ang lumabas ay si Kang Wo at Kang Sangso. Tanong ng tanong ang mga reporter sa kung ano ang nangyari sa loob habang kinukunan ng larawan, habang ang ating bida ay tahimik lang na inaalalayan si Kang Sangso. Maya-maya pa ay ibinuka ni Kang Wo ang kanyang bibig, sabay sumigaw, at nagtawag ng ambulansya. Napatanong na lang ang mga tao matapos makita ang bogbog na mukha ni Kang Sangso. Inihiga ni Kang Wo ang kawawang lalaki at sinabi sa mga reporter na, nakipaglaban ito sa mutated monster. Habang si Kang Sangso ay bumubulong ng tulong. Tanong ng mga reporter na kung nasaan na ang iba nilang kasama. Tugon ni Kang Wo na silang dalawa lang ni Kang Sangso ang natirang buhay. Nalungkot ang mga reporter habang napapaisip na namatay ang mga iyon kahit nagtulong pa ang Mir Guild at Red Rose Guild. Napatanong pa ng kung paano nangyari ang mga bagay na iyon. Bumubulong si Kang Sangso habang humihingi ng tulong pero tinatakpan ni Kang Wo ang bibig nito para di marinig. Nagpanggap na malungkot si Kang Wo at sinabing hindi siya ang tumalo sa mutated monster, ang taong nagligtas ng buhay niya at tumalon sa buwer ay walang iba kundi si Kang Sangso. Habang si Kang Sangso ay hirap peren sa bogbog na inabot. Nanghingi pa ng madaming detalye ang reporter sa ating bida. Kwento ng ating bida na mula nung pumasok sila sa gate ay nakaramdam sila ng intensyong pumatay. Ang mutated monster ay hinaranggan ang daanan ng gate. Alam nila na ang kanilang kalaban ay nakamamatay at hindi makikita sa B-rank gate. Tatakbo na sana sila pero sinabi ni Kang Sangso na ang halimaw ay maaaring makasakit sa mga tao na nasa labas. Kaya nagpasya na lang sila na lumaban. Tanong ng reporter na anong eksaktong itsura ng halimaw. Sagot ni Kang Wo na katulad ng sinabi ng gobyerno, may ulo ito ng layon at may 5 binti. Dahil sa atake ng halimaw na ito ay ang mga party members ni Kang Sangso ay mga namatay. At nang ang sitwasyon ay nagiging mas magulo ay, inutusan siya ni Kang Sangso na tumakbo na, at hinarap ang mutated monster ng mag-isa.
Hindi siya tumakas at pinanood ang lahat hanggang sa matapos ang laban. Napakadugo ng labanan na iyon, nabuhay ang nakataya, at si Kang Samso ay tagumpay na natalo ang halimaw. Habang nakahandusay at di makakilos ay mahinang humihingi ng tulong si Kang Samso, pero tinatakpan ni Kang Wo ang bibig nito para di marinig. Sinabi ni Kang Wo sa nakahandusay na lalaki na wag itong magsalita, antayin na lang nito na makarating ang ambulansya at tipidin ang hininga nito. Tanong ng reporter na hindi ba nung una pa lang ay marahas na si Kang Samso sa ating bida. Sinabi ng ating bida na kaya ganun ay nais lang ni Kang Samso na protektahan siya nito, at bantayan. May paluha effect pa ang seraulo naging bida, habang sinabi na hindi niya alam na ganun pala ito ka-concerned sa kanya. Dagpa na ito ang tagapagligtas niya at ang totoong tagapagligtas ng era na ito. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na sa balita na si Kang Samso ang bayani na tumalo sa mutated monster na nagpakita. Si Kang Samso ang baguhan ng Mir Guild, nahulog sa pagkakoma. May 30 million won na dunasayon mula sa mga sibilyan. Isa nan amang bituin ang nawala.